Patuloy naman nating binabantayan ang Typhoon Egay na nagbabadya pa ring patuloy na lumakas at andyan pa rin ang posibilidad na maging super typhoon ito. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas na ang signal number 2 sa Metro Manila. Huli pong namataan ang typhoon. Sa panahon ng emergency, dapat laging handa. Importanteng may emergency go bag ang bawat pamilya. Dito sa lungsod ng Pasig, sa ating lokal na pamahalaan, siniseryoso natin at prioridad natin ang disaster risk reduction and management. Dapat handa tayo sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Ang Pasig Emergency Go Bag ay isang dry bag na naglalaman ng flashlight, glow stick, whistle o pito, thermal blanket, heavy-duty scissors, Ziploc bag. Meron din itong sticker, magnet, family disaster preparedness booklet, at first aid kit. Kami po sa DRRMO ay nandito po para tulungan po kayo. Ang aim natin sa Go Bag kasi is mabigyan ang kada pamilyang Pasigueño ng ating Go Bag para sa disaster preparedness, sa paghahanda sa mga sakunang maaring dumating sa atin. Ano ang dapat mong malaman sa bawat laman ng iyong emergency Go Bag? Dry bag, naglalaman ng survival kit sa panahon ng kalamidad, waterproof at sealed. Para hindi mabasa ang mga laman nito, pwede rin gamiting flotation device. Glow stick, magagamit na pailaw na di kailangan ng baterya o kuryente. Tumatagal ito hanggang 8 oras. Whistle o pito, hipan lamang ito upang makatawag pansin at makahingi ng tulong lalo na kung natrap sa isang lugar. Flashlight, maaaring ma-recharge sa pamamagitan ng pagpisil sa handle nito. Thermal blanket o kumot na pampainit para sa mga biktima na nababad sa tubig o nilalamig. Maaaring balutin ng thermal blanket upang mapataas ang temperatura ng katawan. Ziploc bag. Dito, maaaring ilagay ang mahalagang dokumento, ID at pera upang hindi mabasa. First aid kit. Hard case na naglalaman ng mga supplies na magagamit bilang paunang lunas sa mga pinsala na maaaring matamo dahil sa sakuna. Alcohol pads, pang-sanitize o pang-disinfect ng kamay at iba pang parte ng katawan. Povidone iodine, panglinis ng sugat. I-apply gamit ang cotton balls. Sterile gauze o gasa, maaaring gamitin pangtakip sa sugat o panglagay ng direct pressure upang mapatigil ang malakas na pagdurugo. Medical tape, idikit sa gasa upang manatili itong nakatakip sa sugat. Adhesive antiseptic strip, direktang pantakip ng sugat. Triangular bandage, maaaring gamitin upang suportahan ang napinsalang parte ng katawan. Pwede rin gamitin pangkontrol ng pagdurugo at pantakip sa sugat o paso. Elastic bandage, ginagamit upang makontrol ang pagdurugo, magbigay ng compression sa apektadong bahagi ng katawan at i-secure ang gasa o splints. Heavy-duty scissors, ginagamit sa paggupit ng medical supplies. Pwede rin gamitin upang gupitin ang makapal na tela gaya ng jacket o pantalon. Sticker, magnet at family disaster preparedness booklet. Naglalaman ng emergency hotlines ng Pasig City. QR code at link ng informational video na maaaring panoorin upang maging handa ang pamilya. Well, itong emergency go bag natin, isa sa mga essential na pangangailangan ng pamilyang Pasigueño. In times of emergency, meron po tayong isang go bag na pwede po natin bitbitin na magiging, sabihin na natin, safety net natin pagka meron pong isang emergency. Maganda rin po sa ating sarili mga komunidad, pag-usapan rin po natin dito para alam natin, aware tayo. Saan pa yung mga evacuation center, ano yung dapat natin gawin. Dapat alam ng bawat membro ng pamilya kung nasa ng go bag para kahit sino po ay may access dito kung magkaroon ng emergency. Ayaw natin mangyari itong mga emergency nito, pero mas maganda ng handa po tayo. Siyempre, may part din po tayo dito. Pag binuksan po natin yung go bag, nandyan po yung mga checklist natin, kung ano yung mga kailangan natin idagdag. Siyempre, yung damit natin, yung pagkain, tayo na yung magdadagdag dun sa go bag. Pero again, ang importante po dito ay naghahanda tayo para sa kung ano man ang posibleng mangyari. Ang Pasig City Emergency Go Bag. Ito ay simbolo ng kahandaan ng bawat pamilyang Pasigueño.